Hinamak na manugang. Kabanata 173. Pinandilatan ni Renfeng si Alex Dixon na may puot sa kanyang mga mata. Nagkibit-balikat si Alex Dixon at malinaw na sinabi, "Kanina lang ako nakahuli ng magnanakaw. May ninakaw siya." "Alex Dixon, huwag kang masyadong lumayo." Kinagat ni Renfeng ang kanyang mga ngipin. "Ang lilang ginseng na ito ay orihinal na pag-aari ng aking pamilya. Ibinigay ko ito kay Megan." "Kalokohan." Sumigaw si Renan sa malalim na boses, "Ito ay isang regalong inihanda para kay Master Dixon sa bahay." Sinabi ni Renfeng, "Kuya, baldado ang kamay ni Mark Lewis, at kasalanan ni Alex Dixon ang lahat. Ang purple ginseng lang ang makakapagpagaling nito. Ano ang mali kung ibigay ko ito sa taong nangangailangan?" Pagkatapos ay sinabi niya kay Alex Dixon, "Malusog ka, kaya hindi mo kailangan ang lilang ginseng. Kung mayroon kang anumang mabuting hangarin, ibigay ang lilang ginseng kay Megan at hayaan siyang kunin ito upang iligtas ang mga tao." Pinunasan din ni Megan Lewis ang kanyang mga luha at naawa niyang sinabi, "Nakikiusap ako, bayaw. Nasa panganib ang aking kapatid, pakibigay sa akin ang lilang ginseng." Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon. Ang mga salitang ito ay sinabi sa isang marangal na paraan at si Megan Lewis ay umawit sa isang mahusay na paraan. Kung hindi siya pumayag, ang dalawang usapan ng evil person at molestation ay maituturing na nakumpirma sa harap ng lahat. Sumimangot din si Renan at hindi na nagsalita pa. Dahil ang lilang ginseng ay ibinigay kay Alex Dixon, hindi siya mismo ang makapagdesisyon. Natuwa si Megan Lewis sa kanyang puso at lalo pang umiyak. Sa ngayon, ang Lewis family ay parang ligaw na aso. Sa kabutihang palad, ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan para makita si Renfeng at pinakain siya ng ecstasy soup. Inanyayahan niya siyang pumunta at kunin ang mga halamang gamot para kay Mark Lewis. Higit 40 milyon daw ang halaga ng purple ginseng na ito. Ang Lewis family ay nasa dulo na ng lubad nito, at gumastos pa sila ng malaking halaga para piyansahan siya palabas ng kulungan. Ibinente pa nila ang lumang tirahan bago binayaran ang utang ni Mark Lewis. Ano man ang kanyang sinabi, hindi niya maaaring hayaang kunin ni Alex Dixon ang lilang ginseng na ito. Nakaharap sa mga titig mula sa lahat ng direksyon, dahan-daang itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo, ang kanyang tingin ay nakakapukaw. Ang pagkawala ng kamay ng iyong kapatid ay alam niya na siya ang may kasalanan. Ang pagbibigay sa kanya ng halamang gamot na ito ay isang pag-aaksaya ng mga regalo ng langit. Galit na tinitigan siya ni Renfeng. "Bakit ang walang awa mo? Inaapi mo ang isang mahinang babae, at kamag-anak ka ng Lewis family. Mas marami kang alam tungkol sa kanya kaysa sa akin. Alam mo ba kung ano ang ginawa nila sa akin? Ano ang ginawa nila ng palihim?" Pabalik na tanong ni Alex Dixon. Natigilan si Renfeng. Malamig na ngumiti si Alex Dixon at kinuha ang phone niya. "I think I have some information on my phone. Bakit hindi mo tingnan?" Nang makita niyang binanggit niya ang impormasyon, si Megan Lewis ay tila natusok. Siya ay tumangala sa takot at ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Siya ay nahuli sa bilangguan dahil sa pandaraya. Nang maglaon, nagbayad ng pera ang Lewis family para piyansahan siya. Tungkol sa bagay na ito, palagi niyang itinatago ito kay Renfeng. Talagang hindi niya pwedeng hayaang ilantad siya ni Alex Dixon. Agad na sumugod si Megan Lewis kay Alex Dixon, umiiyak. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong kunin ang kanyang telepono. Hindi man lang siya nilingon ni Alex Dixon, at tinulak siya. "Nananakit ka talaga ng babae." Agad na nagalit si Renfeng. Niyakap niya si Megan Lewis at sumigaw ng mahigpit, "Mga bantay, hulihin niyo itong si Dixon palabas ng mansyon." Kasunod ng kanyang boses, dalawang figure ang tumalon mula sa gilid. Sumimangot si Renan at sumigaw, "Renfeng, pinatawag mo talaga ang mga bodyguard ni tatay." Umisi si Renfeng. Partikular kung tinawagan sila para bantayan ang mga galaw ni Alex Dixon. "Sa tingin mo ba ay madaling i-bully ang Ren family kapag binugbog mo ako sa Ren family? Paano niya makukuha ang 12-12 ng mga sampal para sa wala?" Ang dalawang bodyguard na ito ay tinanggap mula sa ibang bansa. Karaniwang sila ang nangangasiwa sa pagprotekta sa kaligtasan ni Elder Ren. Napakahusay nila.
Arrest this Dixon. Utos ni Renfeng. Sa hindi malamang pagkakataon, saglit na nag-atubili ang dalawang bodyguard at hindi gumagalaw. Sila ang mga bodyguard ni Elder Ren, hindi kay Renfeng. Kadalasan, kung may nangyari kay Renfeng, matutulungan nila siya, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, halatang hindi komportable para sa kanila na makialam. Ang isa sa kanila ay ngumiti ng humihingi ng tawad, ikalawang young master, mas mabuting makinig ka sa mga utos ng CEO Ren. Hindi ka man lang nakikinig sa akin. Galit na galit si Renfeng kaya napanganga ang kanyang mga ngipin at sinipa siya. Bahagyang ngumiti ang bodyguard at hindi siya pinansin. Kumunot ang noo ni Renan at winagaway ang kamay para paalisin ang dalawang bodyguard. Sabi niya, Renfeng, itigil mo na ang panggugulo. Huliin mo ang babaeng ito at ibigay ang purple ginseng kay Master Dixon. Matiim na tinitigan ni Renfeng si Alex Dixon at biglang ngumisi ng nakakatakot. Dahil hindi ako nakadesisyon, masisira agad itong purple ginseng. Walang makakapagbigay. Pagkasabi noon ay inabot niya ang kanyang kamay para kunin ang purple ginseng sa kamay ni Megan Lewes. Nagulat si Megan Lewes at nagmamadaling kinuha ang purple ginseng at nagtago sa loob ng Treasure Medicine Pavilion. Hawak niya ang 40 milyon sa kanyang kamay. Kung itinapon niya ito, mawawala ang pera. Nang tumakbo siya sa Treasure Medicine Pavilion, ibinalik niya ang screen at agad na nakita ang isang figure na nagtatago sa likod nito. Tumangala si Alex Dixon at walang pakialam na sinabi. Interesting, may magnanakaw talaga. Ang nagtatago sa likod ng screen ay si Mark Lewes talaga. Isa pa, may hawak siyang puting jade box at ilang pirasong papel sa kanyang mga kamay. Nakita ni Mark Lewes na tumambad siya at mabilis na tumalikod para tumakbo. Gusto mong tumakbo. Mabilis siyang naabutan ni Alex Dixon at sinipa si Mark Lewes sa lupa. Inabot niya sa kamay niya ang puting jade box at binuksan iyon. Isang makapal na amoy ng halamang gamot ang agad na lumabas mula sa kahon. Ang jade box ay naglalaman ng ointment. Sinulyapan niya ang ilang pirasong papel. Nakasulat dito ang race eta. Sa pagkakataong ito, maging si Renfeng ay natulala. Hinawakan niya si Megan Lewes at tinanong, paano siya nakapasok? Paano siya nakapasok? Siyempre, si Megan Lewes ang palihim na nagpapasok sa kanya. Takot na takot si Mark Lewes na malapit nang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nanginginig siya sa lupa. Inapakan ni Alex Dixon ang kanyang ulo at malamig na sinabi, "Tell me, what are you doing here?" Habang nagsasalita siya, pinalakas niya ang kanyang paa. Pakiramdam ni Mark Lewes ay parang sasabog na ang kanyang ulo sa sakit. Sa sobrang takot niya ay sumigaw siya ng paulit-ulit, "Ito! Ang kapatid ko ang nagpapasok sa akin." Sa takot, sinabi niya sa kanila ang lahat. Lumabas na si Megan Lewes ay nakipag-ugnay kay Renfeng at alam na mayroong lahat ng uri ng mahahalagang halamang gamot sa Treasure Medicine Pavilion, kaya't hiniling niya kay Renfeng na palihim siyang dalhin. Gusto niyang maghanap ng ilang halamang gamot, para gamutin ang kamay ni Mark Lewes. Nang maglaon, nalaman niya mula kay Renfeng na ang bagong nabuong repairing ointment ni Ren Hitang ay napatunayan. Kung ito ay naibenta sa mga kakumpetensya, maaari itong ibenta ng hindi bababa sa 100 milyon. Ang sample ng repairing ointment at ang medicinal formula ay nakaimbak din sa safe sa Treasure Medicine Pavilion. Nagkaroon ng ideya si Megan Lewes at sinamantala niya ang pagkakataong ipasok si Mark Lewes. Nilinlang niya ang susi ng safe, mula kay Renfeng at sinabihan siyang nakawin ang formula ng gamot. Hindi tumigil si Mark Lewes. Hindi lang siya nagnakaw ng medicinal formula, nagnakaw din siya ng ilang secret medicinal formula. Kanina lang, nang mamasyal si Alex Dixon, walang nagbabantay sa Treasure Medicine Pavilion. Si Renfeng din ang palihim na nag-ayos para maging convenient itong dalhin ni Megan Lewes para mahanap ang gamot. Sinadya ni Renfeng na siniraan si Alex Dixon sa pagnanakaw ng gamot. Hindi niya inaasahan na darating ng maaga si Alex Dixon. Gusto niyang ilihis ang atensyon at agawin ang purple ginseng kay Alex Dixon para ibigay kay Megan Lewes. Nang mabunyag ang buong bagay, galit na galit si Renan na halos samuka siya ng dugo. Hindi niya mapigilan ang galit niya. Hindi niya inaasahan na si Renfeng ang magnanakaw na nagdala ng mga tagalabas sa hardin para magnakaw ng mga bagay.
May magnanakaw talaga. Si Renan ay humakbang pasulong at marahas na sinampal si Renfeng habang siya ay sumisigaw ng galit. Ikulong mo muna sila. Kaagad kong tatawagan ang aking ama at hiniling sa kanya na lumapit at tingnan kung ano ang ginawa ng hindi karapat-dapat na anak na ito. Kuya, huwag mong sabihin kay ama. Walang pakialam si Renfeng sa sakit. Sa sobrang takot niya ay pinagpawisan siya ng malamig. Siya ay nasa gulat. Hindi siya makapagnegosyo kaya naman ibinigay ng kanyang ama ang kumpanya sa kanyang nakatatandang kapatid. Napanatili niya ang imahe ng hustisya dahil gusto niyang makipagkumpetensya sa kanyang kuya para sa negosyo ng kumpanya. Higit pa rito, sa larawang ito ng hustisya, nakakuha din siya ng kaunting suporta mula sa kanyang pamilya. Kung malantad ang bagay na iyon, tiyak na magagalit ang kanyang ama. At ang race eta ay malik. Ito ay isang malaking bawal para sa buong pamilya, at ang mga tao sa pamilya ay tiyak na hindi siya susuportahan. Kabanata 174. Ay lock mo. Hindi naman natinag si Renan. Malamig at mabagsik ang ekspresyon niya. Sa nakalipas na daang taon, ang race eta ng Renhi Hall ay lihim. Paano ito mag-leak? Pinangunahan ni Renfeng ang isang magnanakaw sa bahay at halos masira ang malaking bagay ng pamilya. Pagkatapos sabihin iyon, yumuko siya ng malalim kay Alex Dixon at nagpapasalamat na sinabi, Master Dixon, buti na lang at ngayon mo lang nakita ang mga clue. Kung ninakaw ni Mark Lewis ang formula ng gamot sa pavilion, natatakot akong mawala si Renhi. Mahirap tansyahin ang hall. Bahagyang tumango si Alex Dixon. Ngayon lang niya naramdaman ang kwarto. Kahit na hindi itumba ni Megan Lewis ang screen sa kanyang gulat, papasok pa rin siya at hihilahin si Mark Lewis palabas. Tanong ni Alex Dixon, Boss Ren, anong balak mong gawin sa kanila? Ninakaw ng magkapatid na Lewis family ang race eta mo? Siyempre mabigat ang parusa. Sabi ni Renan, hinimas ang kanyang mga kamay at ngumiti, hayaan mo si tatay na hawakan si Renfeng. Pinapahalagahan pa rin niya ang relasyon ng pamilya at hindi sinasadyang pinrotektahan niya si Renfeng. Upang humingi ng tawad kay Alex Dixon, personal na binuksan ni Renan ang mga pintuan ng Medicine Pavilion at bukas palad siyang inanyayahan na pumili ng gamot. Lingo si Alex Dixon sa paligid, ngunit may bahid ng pagkabigo sa kanyang puso. Bagamat ang mga halamang gamot sa Medicine Pavilion ay ang lahat ay mahalaga, walang gamot na may kasing daming bilang na enerhiya gaya ng purple ginseng. Gayunpaman, casual pa ring pumili si Alex Dixon ng ilang daang taong gulang na lingzi para pigilan si Boss Ren na mahirapan na tumanggi. Inilapag sa mesa ang kahon na inagaw niya kay Mark Lewis. Magalang na inanyayahan ni Renan si Alex Dixon sa mesa at magalang na sinabi, Master Dixon, ang repairing ointments na binuo ni Renhi Tang ay hindi na ilabas ang lahat ng epektong panggamot. Maaari ko bang hilingin kay Master Dixon na magbigay ng kanyang sariling gabay at tingnan kung ano ang problema ay. Ito rin ang naging ultimate goal niya ngayon. Oo naman. Tumango si Alex Dixon. Lumiwanag ang mukha ni Renan nang marinig ang madaling pagsang-ayon ni Alex Dixon. Dali-dali niyang hinawakan ang jade box gamit ang dalawang kamay at iniabot. Kinuha ni Alex Dixon ang jade box at binuksan ito. Isang nakakapreskong panggamot na halimuyak ang agad na naanod, na may bahid ng Cap-A-ton. Ang itim na medicinal paste sa kahon ay hugis ng oil paste. Tahimik siyang sumangot at inisip na matalino rin itong si Renan. Hiniling niya sa kanya na bigyan siya ng mga pointer ngunit binigyan lamang siya ng pamahid at hindi ang race eta. Nagtipon ang mga tao sa paligid, gustong marinig ang kanyang sinabi. Si Shou Changqi ay naiinip ding sumugod, na ayaw pabayaan ang pagkakataong ito. Master Dixon, ano ang nasa isip mo? Magalang na tanong ni Renan. Tanong ni Alex Dixon, wala pa sa market ang ointment mo, di ba? Ang Departamento ng Pananaliksik at Pagpapaunlad ng Renhi Tang Company ay nasa proseso ng pananaliksik at pag-unlad. Buti na lang at wala pa sa market. Kung hindi, kung papasok sa palengke ang ganyang basurang gamot, baka magdulot ng kamatayan. Saglit na natigilan si Renan, at pagkatapos ay isang alon ng galit ang bumangon sa kanyang puso. Pilit niyang pinigilan ang kanyang galit at sinabi sa malalim na boses, Master Dixon, ang pamahid na ito ay isang lihim na race eta sa aking ninuno na medikal na aklat.
Ito ay naipasa sa loob ng higit sa 100 taon. Walang anumang problema. Ngunit dahil ang ilan sa mga gamot ay masyadong mahalaga, pinagbuti ito ng departamento ng parmasyutiko ng kumpanya. Pinalitan sila ng gamot na may katulad na mga katangian ng panggamot, ngunit hindi mo man lang ginamit. Hindi ba't masyadong arbitrary ang paggawa ng desisyon sa isang strike lang? Nagulat din si Shou Changqi at mabilis na sinabi, Master Dixon, nasubukan ko na rin itong repairing ointment dati. Maliban sa hindi sapat na epektong panggamot, wala na talagang ibang problema. Nagpigil si Renan, ngunit hindi nasisiyahan ang mga tao sa paligid. Ang Renhitang ay isang siglong kumpanya ng gamot. Ang mga ninuno ng pamilya ay mga imperial na manggagamot ng emperador. Ang lahat ng mga gamot ay pinahusay na mga sinaunang race eta, at ang kanilang katayuan sa merkado ng gamot ay isa sa mga pinakamahusay. Bukod dito, ang gamot sa Renhitang ay hindi nagpahayag ng anumang problema sa gamot, at ang reputasyon nito ay napakabuti. Gayunpaman, hindi man lang sinubukan ni Alex Dixon ang gamot. Sa pag-amoy pa lang ay diretsyo na niyang sinabi na basura ang gamot na ikinagalit ng mga tao sa paligid. I don't think he looks like godly doctor. Baka manloloko talaga siya. Napakabata niya. Ano ang alam niya? Ang repairing ointment na ito ay ginamit ng mahigit 100 taon, wala namang masama. Anong makajos na doktor? Sa tingin ko ito ay isang hindi nararapat na reputasyon. Ang paglilinis na gamot ng kanyang sariling ninuno ay tinawag na basura. Galit na galit si Renan, at nagtanong, Master Dixon, sinabi mo na ang gamot ko ay basura. Anong batayan mo? Dapat may gamot sa repairing ointment mo na tinatawag na licorice, di ba? Tanong ni Alex Dixon. Tumango si Renan at sinabing, oo. Sinabi ni Alex Dixon ang medicinal formula sa sandaling maamoy niya ito. Hindi na siya nagulat dahil medyo malaki ang mga ugat ng licorice na ginamit sa repairing ointment at mabango ang amoy. Kung ito ay mga tao na madalas na nakikipag-ugnayan sa gamot, naaamoy nila ito. Umiti si Alex Dixon at sinabing, ang ugat ng licorice na ito ay dapat palitan ang western ginseng sa orihinal na race eta. Dapat itong gamitin upang lagyan muli ang qi. Ang mga tao sa paligid ay walang anumang reaksyon, ngunit si Renan ay nabigla sa kanyang puso. Nagtataka siyang tumingin kay Alex Dixon. Madali para sa kanya na maamoy ang mga ugat ng licorice sa pamahid, ngunit madali niyang nasabi ang mga ugat ng licorice ay napalitan ng mga ugat ng licorice. Ito ay hindi kapanipaniwala. Nagulat din si Shou Changqi. Mabilis niyang tinanong si Renan, ano ang dati mong race eta? Nagulat si Renan. Tumango siya at sinabing talagang tinutupad ni Master Dixon ang kanyang reputasyon. Talagang may western ginseng sa orihinal na race eta nitong repairing ointment. Ngunit kung isa sa alang-alang na ang gastos ay masyadong mahal, maaaring gumamit ng murang licorice roots upang palitan ito. Parehong magkaroon ng epekto ng muling pagdadagdag ng qi. Nang matapos siyang magsalita ay namangha ang mga tao. Hindi naman kakaiba na masabi ang race eta, ngunit upang mahulaan ang pinalit na gamot, kahit na ang may nakarinasang TCM na doktor ay hindi magawa ang ganoong bagay. Kinawayan ni Renan ang kanyang kamay at kumuha ng isang medicinal formula. Sabi niya na may mapait na ngiti, Master Dixon, para masabi mo na napalitan na ang formula ng gamot, natatakot ako na naamoy mo na ang formula para sa repairing ointment na ito. Patawarin mo ako, Master Dixon. Ako yung naglihim kanina. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang medicinal formula gamit ang dalawang kamay at magalang na iniabot. Bulalas ng karamihan. Dahil ang repairing ointments ng Renhitang ay gumamit ng 50 over-flavors ng Chinese medicines. Ito ay isang lihim na formula na ipinasa mula sa mga ninuno. Hindi banggitin ang paghula ng formula, kahit na ang formula ay ipinakita sa iba, ang iba ay hindi maglalakas loob na ihalo ito ng walang pahintulot. Dahil walang dosage sa recipe. Ito rin ang pagsusuri ni Rentang para sa mga henerasyon upang mapanatili itong lihim. Kaya naman, nang ninakaw ni Renfeng ang race eta kanina lang, hindi siya pinarusahan ni Renan ng mabigat. Binigyan lang niya ito ng perfunctory reply. Alam din niyang kahit nakawin ni Mark Lewis ang race eta, wala itong silbi. Nagulat din si Shou Changqi sa kanyang puso.
Hindi niya inaasahan na mas mataas ang medical skills ni Alex Dixon kaysa sa inaakala niya. Natatakot siya sa harap niya. Siya ay isang baguhan lamang o mas masahol pa. Hindi na kailangan. Bahagyang iwinagayway ni Alex Dixon ang kanyang kamay at hindi kinuha ang race eta. Sa katunayan, masasabi niya kung anong uri ng mga halamang gamot at dosis ang nilalaman sa loob ng repairing ointment sa pamamagitan lamang ng isang singhot. Sa pagkakataong ito, hindi na naglakas loob si Renan na maliitin si Alex Dixon. Yumuko siya at nagtanong, nahihiya itong Ren, pero anong problema nitong ugat ng licorice? Sabi ni Alex Dixon, pinalitan mo ang western ginseng sa licorice root. Mayroon ding coriander sa iyong gamot. Bagamat hindi ito tugma sa licorice root, ang mga side effect ay magaan at walang gaanong problema. Gayunpaman, hanggat ito ang repairing ointment ay nakalista sa merkado, tiyak na magdudulot ito ng pagkamatay ng mga tao. At higit pa sa isa. Ang kanyang malakas na boses ay nagpalit kay Boss Ren, at siya ay pinagpawisan ng malamig. Kung totoo ang sinabi ni Alex Dixon, ang kanyang gamot ay magiging lason sa sandaling ito ay ihayag sa publiko. Sa oras na iyon, hindi banggitin ang pagsasara ng Renhe Hall, marahil ang buong Ren family ay masisira. Kabanata 175. Pakiusap, gabayan mo ako, Master Dixon. Si Renan ay pinagpawisan ng malamig at yumuko pa. Tahimik ang paligid. Napabuntong hininga ang lahat, naghihintay na magsalita si Alex Dixon. Sinabi ni Alex Dixon, ang iyong Renhe Hall ay pangunahing nagbebenta ng gamot sa Timog, tama ba? Ang isa sa mga lugar ng pamamahagi ay nasa Haicheng ng Southern Province. Mabilis na sinabi ni Renan, tama. Bawat pangunahing botika sa Haicheng ay mayroong gamot mula sa Renhe Hall. Ito ay isang mahalagang lugar ng pamamahagi. Tumango si Alex Dixon at sinabing, kung gayon, alam mo ba na mayroong isang linya ng damong dagat sa hapagkainan ng mga mamamayan ng Linhai City? Ito ba ay isang ulam na gustong kainin ng mga taga-ron? Natigilan si Renan at sinabing, ito. Hindi ako sigurado. Hindi rin ako taga-Linhai. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Shou Changqi at sumigaw siya, Master Dixon. Naiintindihan ko. Tama ang sinabi ni Master Dixon. Kapag napubliko ang gamot na ito, natatakot ako na daan-daan at libu-libong tao ang mamatay. Ang prestihiyo ni Shou Changqi ay kilala sa Haicheng. Walang hindi maniniwala sa kanyang mga salita. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mga tao sa paligid ay natigilan, at ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Takot na takot si Renan na nabalot ng malamig na pawis ang kanyang ulo, at mabilis siyang nagtanong, Elder Shou, ano ang problema sa gamot ko? Ang mga ugat ng licorice at culantro ay may kabaligtaran na epekto, ngunit higit sa lahat, ito ay isang ventricle. Paano maaaring magkaroon ng anumang mga nasawi? Umiti ng mapait si Shou Changqi. Ang mga ugat ng licorice at coriander ay tumutugma sa isa't isa, ngunit hanggat ito ay kinakain na may algae, ang epekto ng kemikal ay lalakas ng ilang beses, at ito ay bubuo ng dioxide. Sa dami ng tao, may biglang sumigaw. Arsenic dioxide, hindi ba ito arsenic? Mapatla ang mukha ni Renan, at pati mga palad niya ay pinagpapawisan. Siya ay ipinanganak sa isang pamilya ng medisina, kaya siya ay bumalik sa kanyang katinoan. Ang mga tuyong damo, culantro, at seaweed ay talagang magiging arsenic kung sabay-sabay itong kainin, ngunit bihirang makakita ng tatlong halamang gamot na sabay-sabay. Siya lang ang namamahala sa pharmaceuticals, kaya paano niya maimbestigahan ang mga gawi sa pagkain ng mga residente sa buong bansa? Bagamat walang kinalaman sa kanya ang responsibilidad, kung may mangyayari, paano siya, Renhetang, makakatakas? Natakot si Renan. Paulit-ulit niyang sinabi kay Alex Dixon, Master Dixon, luckily I have your guidance. Otherwise, I'm afraid the Ren family would be in trouble. Tumango si Alex Dixon at sinabing, wala pa sa market ang repairing ointment. Babawiin ko ito para pag-aralan at pagbutihin. Salamat, Master Dixon. Mabilis na hiniling sa kanya ni Renan na ipakita ang pamahid at ang race eta. May dosage dito. Hindi man lang sila nilingon ni Alex Dixon. Umiling siya at sinabing, no need. I know all about it. Ang mga tao ay nag-click sa kanilang mga dila.
Nagulat sila at naiinggit. Ang pag-amoy at pagsasaulo lamang ng mga kakaibang recipe ng ibang tao, kahit na ang dosis ay hindi masama. Ito ay isang talento lamang upang kumita ng kayamanan. Marami sa mga sikat na produkto ng gamot sa merkado ay eksklusibong mga lihim na recipe. Kung kinopya ni Alex Dixon ang lahat ng sikretong recipe ng mga gamot na ito at ibinenta ang mga ito sa kanyang mga kakumpetensya tulad ni Mark Lewis, ito ay parang kumikita araw-araw. Nagulat na sabi ni Shou Changqi, Master Dixon, ang Haicheng ay libu-libong milya ang layo mula rito. Hindi ko inaasahan na marami kang alam tungkol sa pamumuhay doon. Malumanay na sinabi ni Alex Dixon, hindi naman sa alam ko, pero nanatili ako doon ng ilang sandali. Nang umalis siya sa pamilya Dixon, gumagala siya sa mga lansangan, at nanatili sa Haicheng ng ilang sandali. Noong panahong iyon, siya ay mahirap, at tanging seaweed lang ang pinakamura sa lugar. Araw-araw siyang kumakain ng seaweed para pakainin ang sarili, kaya natural na naiintindihan niya ang mga gawin ng mga tag-aron. Kung hindi siya nagpakasal sa Lewis family, malamang hindi niya malalaman kung nasaan siya ngayon. Habang si Renan ay nabigla, nakaramdam din siya ng pasasalamat kay Alex Dixon. Kanina lang, inilihim niya ito at sadyang hindi ibinigay ang race ATA kay Alex Dixon. Masasabi niya sa isang sulyap na kaya niyang sabihin ang race ATA sa harap ng lahat, ngunit hindi niya ito binanggit. Ang ganitong uri ng kagandahang loob ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng isang ordinaryong tao. Nakonsensya si Renan sa kanyang puso. Tumalikod siya at mariing inutusan ang kanyang mga bodyguard. Go! Dalhin mo si Renfeng at lumuhad sa harap ni Master Dixon para humingi ng tawad. Dalhin mo rin dito ang mga kapatid ng Lewis at hayaan silang parusahan ni Master Dixon. Sa sandaling ito, isang bodyguard ang tumakbo sa pinto sa takot. Boss Ren. Nagtakbuhan ang magkapatid na Lewis family. Ano? Natigilan saglit si Renan, tapos galit na sumigaw. Hindi ba sinabi ko na tignan at bantayan sila? Paano sila tumakas? Awkward na tumingin ang bodyguard kay Alex Dixon at nauutol, si Renfeng, young master, ang humiling sa mga guard sa labas na buksan ang pinto. Sabi ni young master Renfeng, kapag hindi kami nakinig sa utos niya, matatanggal ka agad kami, gusto niyang humingi ng hustisya sa iyong ama. Isang bangkos ng basura. Galit na galit si Renan at sinampal sila. Tatanggalin daw siya, tapos natakot kayo. Lahat kayo nakikinig sa kanya, di ba? Umalis ka na sa mansyon. Tila ngayon lang ay hindi ginising ni Alex Dixon si Renfeng mula sa kanyang 12-12 ng mga sampal, at hindi pa rin niya ito inilagay sa kanyang mga mata. Hindi mapatahimik ni Renan ang kanyang galit. Pinipigilan ang kanyang galit, tumalikod siya at sinabi kay Alex Dixon, Master Dixon, hinayaan kitang makakita ng biro ngayon. Talagang nahihiya ako. Personal kong ibabalik si Renfeng at ihahatid siya sa iyo. Ipapaluhod ko siya, bumaba ka at humingi ng tawad. Bahagyang tumango si Alex Dixon sa kanyang ulo, ngunit hindi niya ito sineryoso sa kanyang puso. Si Renan ay may espesyal na katayuan sa pamilya. Ang buong pamilya rin ay nagmahal kay Renfeng at pinahintulutan siyang gawin ang anumang gusto niya. Hindi magiging ganoon kadali ang pagpapaluhod sa kanya at humingi ng tawad sa kanya. Nang makitang aayusin na ni Renan ang mga usapin ng pamilya, mabilis na lumapit si Li Tailei at sinabing, Master Dixon, inutusan ko na ang mga tao na lisanin ang mansyon sa tuktok ng bundok. Kung hindi tatutol si Master Dixon, ano kayang pumunta ka muna doon at manatili sa aking mansyon ng ilang araw? Sumimangot si Renan at tinitigan ng masama si Li Tailei. Inimbitahan niya si Master Dixon, ngunit ang lalaking ito na may apelyidong Lee ay magaling sa bootlicking. Gusto niya talagang imbitahan si Alex Dixon para manatili sa kanyang mansyon. Hindi pumayag si Renan at mabilis na sinabi, si Master Dixon ay isang mahalagang panauhin na inimbitahan ko. Natural, siya ay mananatili sa aking bahay. Pagkatapos sabihin iyon, ngumiti siya ng paumanhin kay Alex Dixon at sinabing, Master Dixon, tahimik at tahimik ang kapaligiran nitong Golden Emperor Manor. Maraming mamahaling damo ang nakatanim sa hardin. Maaari kang manatili dito ng ilang araw. Ako ililipat ang lahat at hindi iistorbo ang iyong pahinga. Ang ilang malalaking kuha mula kay Haicheng ay sumikip din at sinubukang imbitahan si Alex Dixon na manatili sa kanilang sariling lugar.
Master Dixon, mayroon akong 5-star hotel sa Haicheng. Isasara ko ang pinto at imbitahan si Master Dixon na manatili. Pakiimbitahan si Master Dixon sa aking bahay bilang panauhin. Naghanda na ang aking pamilya ng isang malugod na piging. Maligayang pagdating, mahusay na guro. Isang grupo ng malalaking tao ang nagtatalo sa isa't isa, ngunit wala ni isa sa kanila ang handang bitawan ang pagkakataong ito para purihin siya. Ngayon pa lang, nasaksihan na nila ang galing ni Alex Dixon sa medisina, at lahat sila ay gustong samantalahin ang pagkakataong ito para mapalapit sa kanya. Iniwas ni Alex Dixon ang kanyang mga mata sa kanila at nakangiting sinabi, "Pinasasalamatan ko ang intensyon ng lahat, ngunit ang pangunahing layunin ko sa pagpunta sa Haicheng sa pagkakataong ito ay upang makipagpalitan ng mga kasanayan sa medisina at makilahok sa medicine exposition. Pupunta ako sa bahay ni Shosho para hiramin ito ng ilang araw. Maginhawa din na pag-usapan ang mga medikal na mabuting kasanayan." Nang marinig niya na pupunta si Alex Dixon sa kanyang tahanan. Tuwang-tuwa si Sho Changki at mabilis na inutusan ang kanyang mga nasasakupan na bumalik at maghanda. Tuldok. Pinili ni Alex Dixon ang Sho family higit sa lahat dahil ayaw niyang makitungo sa isang grupo ng mga mangangalakal. Kung mananatili siya sa kanila, kailangan niyang makihalubilo sa kanila. Tahimik sa bahay ni Elder Sho. Bukod pa rito, ang pamilya Sho ay hindi nagkukulang ng mga halamang gamot, kaya't maginhawa para sa kanya na bumuo ng mga repairing ointment. Sabay na lumabas ng mansyon sina Alex Dixon at Elder Sho. Isang pulang sports car ang mabilis na tumakbo at huminto sa harap nila ng may preno. Hinubad ni Chen Xiaojiao ang kanyang sunglass, hinawakan ang manibela at sinabing, "Oy, sabi ni Lolo gusto mong manatili sa bahay ko. Huwag kang masungit. Tawagin mo siyang Master Dixon." Galit na galit si Sho Changki kaya pinandilatan siya ito. Kinurot ni Chen Xiaojiao ang kanyang mga labi at sinabing, "Lolo, paano siya mas matanda? Sa karamihan, mas matanda lang siya sa akin ng ilang taon." Umiti din si Alex Dixon at sinabing, "Elder Sho, bakit kailangan mo akong tretuhin bilang isang tagalabas? Xiaojiao, kapag nakita mo ako sa darating, tawagin mo akong kapatid." Hindi pwede. Kinindatan ni Chen Xiaojiao si Alex Dixon at hindi nasisiyahang sinabi. Tumingon si Alex Dixon kay Sho Changki at nagkibit balikat. "Medyo masuwayin ang apo mo." Nasiraan ng loob si Chen Xiaojiao nang marinig niyang binanggit ni Alex Dixon ang kanyang lolo. She said helplessly, "You are so old. You only know how to call for help. Call you brother Alex, okay? Buti na lang nakatira ka sa bahay ko. May kaunting pakulo ang lolo ko. Kung ako sa mabuting kalooban, ituturo ko sa iyo ang lahat." Kabanata 176. Nang marinig ni Sho Changki na gusto pang turuan ni Chen Xiaojiao si Master Dixon, agad niyang sinabing galit na galit, "Ikaw ay bastos at walang galang. Ano ang hitsura mo? At saka, sa iyong 3 paa na medikal na kasanayan, malakas loob ka pa ring gumawa ng katangahan ng iyong sarili sa harap ni Master Dixon." Pagkasabi noon ay dali-dali niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at ngumiti ng paumanhin kay Alex Dixon. "Master Dixon, pilyo talaga itong babaeng ito. Pagbalik natin, tuturuan ko siya ng leksyon. This little girl is lively and cute. She is quite good." Umiti si Alex Dixon at umupo sa kotse. Nagpout si Chen Xiaojiao at hindi nasisiyahang sinabi, "Alex Dixon, huwag mong isipin na dahil lang sa tinatawag kitang kapatid, kapatid ko talaga ikaw. Sabihin mo sa akin, saan ako maliit?" Nakasuot pa rin siya ng maiinit na damit at ang kanyang maliit na singlet ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang katawan, kitang-kita ang kanyang kagandahan. Hindi napigilan ng tingin ni Alex Dixon na sumulyap sa kanyang dibdib at walang kamalay-malay na sinabi, "Ito ay talagang hindi maliit. Tama na." Tinapakan ni Chen Xiaojiao ang accelerator, "Sit tight, drive." Mabilis na sinabi ni Sho Changki, "Stupid girl, magdahan-dahan sa pagmamaneho. Huwag itulak si Master Dixon." Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ang sports car ay humarurot na palabas. Tuldok. Ang mansyon ng Sho family ay matatagpuan sa downtown area ng Haicheng, kung saan ang bawat pulgada ng lupa ay hindi hihigit sa isang kapalaran. Ang harap na patio ay isang bulwagan ng klinik na bukas para sa negosyo, at ang likod na patio ay isang lugar na matutuluyan.
Kahit na ang patio ay hindi sumasakop sa isang malaking lugar, ang kapaligiran ay napakatahimik at payapa. Bukod dito, napuno ito ng isang panggamot na halimuyak na nagpapaginhawa sa mga tao at nakaka-relax. Si Chen Xiaojiao ang nagmamaneho sa buong daan. Sa sandaling bumaba si Elder Shou sa kotse, mabigat ang kanyang ulo at muntik na siyang matamba. Nagmamadaling pumunta sa kanilang apprentice para suportahan siya. Pinagalitan niya ang apo habang tinutulungan sa likod bahay para magpahinga. Kalmadong bumaba ng sasakyan si Alex Dixon at tumingin sa paligid. Hindi nasisiyahang tanong ni Chen Xiaojiao, bakit ayos ka lang? Hindi ka man lang nasusuka sa kotse. Nag-isip sandali si Alex Dixon at ngumiti. Kung rocket, baka mahimatay ako. Galit na galit si Chen Xiaojiao kaya palihim niyang nang agat ang kanyang mga ngipin. Napakabilis niya sa pagmamaneho ngayon, kaya't sinadya niyang parusahan si Alex Dixon at nakahinga ng maluwag. Hindi niya inaasahan na magiging maayos siya, at ang kanyang lolo ay nawala ng malay. Tumingin si Alex Dixon sa front hall at nakitang may mga taong papasok at paalis. Nakapila sa mahabang pila ang mga taong naghahanap ng lunas. Hindi niya maiwasang sabihin, ang iyong medicine hall ay medyo masigla. Humph, bakit hindi mo tingnan kung sino ang lolo ko? Sabi ni Chen Xiaojiao at hinayla ang braso niya. Let's go. Ihahatid na kita sa medicine hall. Kinaladkad niya si Alex Dixon. May naramdaman siyang kakaiba sa braso niya. Ito ay malambot. Tumingin siya sa ibaba. Nakita niya ang mainit na katawan ni Chen Xiaojiao na dumidikit sa kanyang braso. Sa harap ng kanyang maliit na singlet, tumagas ang ilaw ng spring, ngunit wala siyang alam tungkol dito. Napalunok si Alex Dixon sa kanyang lalamunan at walang malay na lumipat sa gilid. Naisip ni Chen Xiaojiao na gusto niyang tumakbo at agad na sumugod muli. Lalong humigpit ang yakap sa kanya ng dalawa nitong makinis at mapuputing braso at nagrereklamo. Aya, ano ba yang tinatago mo? Hindi naman kasi kita kakainin. Wala talagang choice si Alex Dixon kundi hayaan siyang yakapin siya at maglakad pasulong. Napangiti siya ng mapait sa kanyang puso. Buti na lang, sa Haicheng ito. Kung nakita ni Mrs. Jane Lewes ang eksenang ito sa Jinling, natakot siya na kailangan niyang matulog sa sala pagka-uwi. Pilit siyang hinayla ni Chen Xiaojiao at naglibot sa medicine hall. Masasabing isa ang Shou family ang makikitang may magandang medicine hall sa Haicheng. Bagamat hindi inaalagaan ni Elder Shou ang mga pasyente ngayon, mayroong walang katapusang daloy ng mga pasyente na dumating upang mangolekta ng gamot. Ang negosyo ay umuunlad. Inilibot ni Alex Dixon ang paligid at bumalik sa kanyang silid sa likod bahay para magpahinga. Dadalo siya sa medicinal herb exhibition bukas. Tinawagan niya si Jane Lewes at iniulat ang itineraryo. Pagkatapos, sinimulan niyang ihanda ang repairing ointments. Ang mga halamang gamot sa lumang tahanan ni Shosho ay handa na. Hiniling ni Alex Dixon sa isang tao na nagpapadala ng mga halamang gamot sa bahay at nagsimulang mag-concentrate sa paghahanda. Sinubukan niya ang kanyang makakaya para i-maximize ang bisa ng detachment powder, at walang side effect. Gayunpaman, nang siya ay nasa kalagitnaan ng pag-concoct ng gamot, naalala ni Alex Dixon na kailangan niyang magsimula na babaan ang gastos. Gumamit siya ng ilang mamahaling halamang gamot at umiling na may mapait na ngiti. Kinuha niya ang kalahating luto na pinahid at lumabas ng pinto sa likod. Nagplano siyang humanap ng lugar na pagtatapunan para hindi maling makain ng iba. Paglabas pa lang niya ng pinto sa likod, bigla siyang nakarinig ng gulat na sigaw. Oo, Master Dixon. Zhang Ermao. Nagulat si Alex Dixon at tumangala. Sa labas ng pinto sa likod ng Shou family ay isang eskinita. May stall sa tapat. Maraming pekeng antigo at halamang gamot sa plastik na tela. Si Zhang Ermao ay nakasuot ng oval na sombrero. Masaya niyang hinubad ang kanyang salaming pang-araw at sinalubong si Zhang Ermao ng nakayuko. Master Dixon, nasa Haicheng ka rin. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at sinabing, Zhang Ermao, ilang beses mong niloko ang biyenan sa Antique Street, at ngayon ay pumunta ka sa Haicheng para lokohin ako. Master Dixon, tingnan mo ang sinabi mo. Hindi maiintindihan ang lahat noong nakaraan. Umiti si Zhang Ermao ng papuri, nakaraan lumapit sa akin si Old Master.
Hindi ko na siya niloko. Malungkot na sabi ni Alex Dixon, anong ginagawa mo sa Haicheng? Buntong hininga, hindi lang ako maaaring manatili sa Jinling. Nabalitaan kong may eksibisyon ng gamot sa Haicheng, kaya pumunta ako upang maghanap ng pera na gagastusin. Napatingin si Alex Dixon sa stall at nakitang maraming peking daang taong gulang na ginseng, peking human-shaped Polygonum multiflorum, at ilang magulong dog skin plaster dito. Alam na alam niya yon. Zhang Ermao, hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag magbenta ng mga peke? Halatang gawa sa labanos ang peking Polygonum multiflorum na ito. Sinong bibili? Ipinalakpak ni Zhang Ermao ang kanyang mga kamay. Master Dixon, hindi mo talaga dapat maliitin. May isang malaking kliyente na matagal nang nagtanong sa akin tungkol dito. Hanggat nakakakuha ako ng magandang gamot, gagastos siya ng malaking pera para makabili. Habang nagsasalita siya, bigla niyang sinulyapan ang gamot na nasa kamay ni Alex Dixon at nagningning ang mga mata niya. Mr. Dixon, itatapon mo ba itong gamot? Itatapon ko para sa'yo. Naalala ni Alex Dixon na tinulungan niya ang biyenan na magbenta ng gamot at nagbanta, may side effect ang gamot na ito. Nakakapatay ito ng tao. Huwag mabulag sa pera at ibenta. Huwag kang mag-alala. Ako, si Zhang Ermao, ay may bottom line. Kadalasan, peke lang ang mga antik ang ibinebenta ko. Hinding-hindi ako gagawa ng anumang bagay na makakasira sa buhay ng mga tao. Tinapik ni Zhang Ermao ang kanyang dibdib at nangako. Si Alex Dixon ay hindi nagtiwala sa kanya. Diretso niyang itinapon ang kahon ng gamot kasama ang race eta sa mga imburnal sa tabi ng kalsada at tumalikod para pumasok sa bahay. Puno ng putik ang mga imburnal, at may patong pa nga ng mabahong dumi na lumulutang sa hangin. Ito ay lubhang mabaho. Hindi siya naniniwala na pupunta si Zhang Ermao at kukunin ito. Tuldok. Bumalik si Alex Dixon sa kanyang silid at abala sa kanyang sarili sa isang buong araw. Sa wakas, nagawa niyang gumawa ng repairing ointment at nakontrol ang halaga ng mga halamang gamot. Binalak niyang ibigay ito kay Renan pagkatapos niyang sumali sa herb exhibition kinabukasan. Lumabas siya ng kanyang silid at maglalakad na sana sa harap ng bakuran nang makita niya si Elder Show na papasok na puno ng kagalakan ang mukha. Elder Show, ito ay Master Dixon, pupunta lang ako at hanapin ka. Mukhang nasa sabik si Shou Changqi at tuwang-tuwang sinabi, may gamot na tinatawag na auction ngayong gabi. Nabalitaan ko na isa sa mga kahon ng mga halamang gamot ay isusubasta. Gusto kitang imbitahan na tingnan. Anong klaseng damo? Tanong ni Alex Dixon. Tuwang-tuwa na sinabi ni Elder Show, ang halamang ito ay tinatawag na 10,000 spirit ointment. Nabalitaan ko na kinuha ito ng isang hermit na herbalista upang i-auction ito. Ito ay napatunayan ng ilang mga dalubhasa sa medisina. Kapag ang gamot nakain, ang sakit ay gumaling. Siguradong mabisang gamot ito. Medyo kakaiba lang ang amoy nito. Ang halimuyak ng gamot ay may halong amoy ng putik, ngunit hindi ito nakakaapekto sa epekto. Natigilan si Alex Dixon. Biglang may pumasok sa isip niya. Ang gamot na ito ay nakaimbak sa isang dilaw na kahon ng kahoy. Ito ay itim. Maaari nitong gamutin ang mga sirang braso at binti, at ito ay lalong masama para sa mga lumang sakit. Nagulat na sabi ni Shou Changqi, oo, Master Dixon, nakakita ka na ba ng ganitong uri ng gamot? Ngayong gabi, lahat ng mayayaman sa Haicheng ay naglalaban na pumunta doon. Lahat sila ay gustong bilhin ang kahon ng gamot na ito na may malaking halaga. Hindi nakaimik si Alex Dixon. Hindi ba ito ang gamot na itinapon niya? Hindi niya inaasahan na magiging gaaman si Zhang Ermao kaya tumalon siya sa imburnal at ibenta ang gamot na itinapon niya. Abangan ang susunod na kabanata.